Si Dexter ay isa na ngayong malakas na tao sa Sun and Moon Realm. At ang kanyang facial features ay libo-libong beses na mas sensitibo kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya nakakarinig siya ng mga galaw na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao. Si Dexter ay nakinig ng mabuti sa isang sandali. At ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Sa operating room, may naglalaro ng baraha. Damn it! Tinipan ni Dexter ang pinto ng walang pag-aalinlangan at nagmamadaling pumasok. Nang makita ang paggalaw ni Dexter, namutla sa takot sina Shu Dahai at Lacey. Ito ang ospital. Iniligtas ng doktor sina Xiao Junjun at Li Yuhoan. Masyadong walang ingat si Dexter. Ngunit mabilis na kumalma ang dalawa. Si Dexter ay hindi isang walang ingat na henerasyon. Dapat ay mayroon siyang intensyon para gawin ito. Mabilis namang sumunod ang dalawa. Pagpasok nila sa operating room, sumabog ang baga ni Lacey at Shu Dahai. Walang hiya, bastard. Sa operating room, hindi ginagamot ng doktor sina Xiao Junjun at Li Yuhoan. Ngunit nagtipon upang maglaro ng baraha, kahit na hindi sila nakasuot ng surgical gown. Simpleng damit lang. At hindi sila natatakot na mahawan sina Xiao Junjun at Li Yuhoan. Si Xiao Junjun at Li Yuhoan ay nakoma. Nakahiga sa kama ng ospital. Kaawa-awang nag-iisa. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na pumasok, ang mga doktor ay mabilis na tumayo at pinagalitan. Lumabas ka. Ito ang operating room. Hindi isang lugar kung saan maaari kang pumasok. Tinagat ni Lacey ang kanyang mga ngipin sa galit. Alam mo pa ba na ito ang operating room? Ang operating room ay kung saan kayo naglalaro ng baraha. Ikaw ay isang kahihiyan sa isang doktor. At hindi ka karapat-dapat sa puting Amerikana na ito. Gamulong. Walang awa na sinaway ng doktor. Kung maglakas loob kang pag-alitan kami, ang pasyente ay maghintay na lamang na mamatay. Sa sobrang galit ni Shuhai ay kumuha siya ng isang bangko sa gilid at sumugod sa grupo ng mga doktor. Hintayin mo ang kamatayan. Kahit mamatay ka, dadalhin kita para ilibing ka. Isang grupo ng mga taong kumakain ng pagkain ng mga tao at hindi gumagawa ng mga gawain ng tao. Lulutasin kita ngayon. Pinagalitan ng doktor. Matanda. Huwag kumain at uminom ng masarap na alak. Teka, tatawag ako kaagad ng pulis. At hintayin ang oras ng kulungan. Tiningnan ni Dexter ang Lone Wolf. Umiwas si Lone Wolf at sumugod sa doktor. Kakalabanin pa lang ng mga doktor na iyon si Shu Dahai. Ngunit hindi nila akalain na may isang itim na anino na lilipad sa harapan nila. Pagkatapos, hindi na nila nakontrol ang kanilang mga katawan at lumipad ng patiwarik. Pagkatapos ng gulo, lahat sila ay nahulog sa malubhang pinsala. At ang sakit ay nagpahiyaw sa kanila. Tiyo, anong sitwasyon? Ano lang? Nataman ako. May nabanggabang sasakyan. Kahit na kotse. Tao yan. Tingnan mo. Bumagsak ang mga mata ng mga doktor kay Lone Wolf. Ang nag-iisang lobo ay sabik na naglakad patungo sa kanila. Insultuhan ang MS Cruz. Mamatay. Ang mamamatay tao na aura na inilabas ng nag-iisang lobo ay naatumays pa sa isang nakaka-suffocating aura na nakikita ng mata. At ang grupo ng mga doktor na direktang pinindot ito ay natakot. Naramdaman ng mga doktor na parang nasa harapan na nila ang kamatayan. Swish swish. Dalawa pang figure ang sumugod mula sa bintana at lumuhad sa harap ni Dexter. Ang 33 Nightingales. Kilalanin ang master. Bahagyang tumango si Dexter. Bueno. Ilabas ang mga doktor na ito at tanungin sila. Sino ang nagtulak sa kanila na target? Ang MS Cruz. 32 at 33 agad na tumango. Naiintindihan. At iba pa. Biglang sinabi ni siya lang. 33. Tanggalin mo ang iyong maskara at tingnan mo ako. 33 ay umiling. Paumanhin. Hindi ko maalis ang maskara nang walang pahintulot ng Panginoon. Tumingin si siya lang kay Dexter at sinabing, Kuya, mukhang pamilyar ang taong ito. Hayaan mong tanggalin ang kanyang maskara at ipakita sa akin. Tumango si Dexter kay 33. Hinubad ng 33 ang kanyang maskara.
Nang makita ang kanyang hitsura, biglang sumugod si Sialang at sinuntok siya sa dibdib. Damuhan ako. Maliit na apat. Ikaw ito. Buhay pa ang makong mo. Akala ko ikaw. Damn. Since you're alive, why don't you give us some letters? These old men are thinking of you to death. Sumugod din si Lone Wolf at tinitigan si 33. Paralisado ka. Apat ka talaga. Anak ka. Bakit hindi ka mamatay? Kung hindi mo ipapaliwanag sa amin, kukunin ko na ang buhay ng aso mo. Kabanata 3022. Ang Little Four sa kanilang mga bibig ay talagang ang Snow Wolf. Ang pang-apat na pinakamatanda sa Wolf King's Death Squad. Nang pinangunahan ng Diyos Shuai ang Wolf King Death Squad upang sakupin ang 8 Kingdoms. Pinasabog ng ika-4 na, anak, si Xuelang, ang punong tanggapan ng kaaway. At syempre, siya mismo ang nahulog dito. Ang pagkamatay ni Xuelang ay isang trahedya na pagkawala para sa Wolf King Death Squad. Sa partikular, ang Lone Wolf at Killing Wolf ang may pinakamagandang relasyon. Pareho silang nakalusot sa mga araw na iyon. Ngayon ay nakatayo na talaga si Xiaoxi sa harap nila. At nitong mga taon, hindi pa sila binibigyan ni Xiaoxi ng kahit katiting na balita. Basta tao ito, magagalit siya. Tinabi ni Xiaoxi na may konsensya. Iyon, hehe, miyembro na ako ng Nightingale Group. Sabi ng kapatid ko, kahit mamatay tayo, hindi natin dapat ibunyag ang ating pag-iral. So Euro Broken Bar, Euro Broken Bar. Fuck off. Pinagalitan ng nag-iisang lobo. Huwag mong gamitin ang kapatid natin para mang-api ng iba. Kahit na ang iyong pagkakakilanlan ay ilihim. Hayaan mo akong bigyan si Laozi ng kaunting impormasyon tungkol sa iyong buhay. Basta hindi mo isisiwalat ang identity ng Nightingale mo. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xiaoxi. Napag-isipan ko ito ng higit sa isang beses. Naisiwalat ang aking buhay sa iyo. Ngunit, paulit-ulit akong inutusan ng aking kapatid na huwag akong payagan na ibunyag ang aking buhay. Kung hindi, tinindot mo ako ng isang pinjutan. Ang paratang ng pagtataksil siya. Masyadong mabigat ang sombrerong ito para maisuot ko. Ang Lone Wolf at Killing Wolf ay tumingin kay Dexter na may malabong mga mata. Brother, bakit hindi mo hayaang bigyan kami ni Xiaoxi ng ilang impormasyon? Dexter, kalokohan. Pinasabog ni Xiaoxi ang punong tanggapan ng kalaban. At maging ang commander ay namatay. Ito ay isang malaking bawal sa larangan ng digmaan. Ang kaaway na bansa ay lubos na nagalit at gustong punitin ang ating mukha. Kapag nakipagdigma ang dalawang panig, hindi mahalaga kung sino ang manalo o matalo. Ang mga karaniwang tao ang magdurusa. Iyon ang dahilan kung bakit inihayag ko sa publiko na si Xiaoxi ay pinatay din sa punong tanggapan. Noon lamang napatahimik ng kaaway ang kanilang galit at naiwasan ang pagsiklab ng isang malaking digmaan. Kung alam ng kalaban na bansa na buhay pa ang salarin, hindi maiiwasan ang isa pang pambansang digmaan. Ang Daxia ay isang kritikal na panahon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, at hindi dapat sumiklab ang digmaan sa panahong ito. Ang nag-iisang lobo ang pumatay sa lobo ay biglang natauhan. Inilibot ni Lone Wolf ang kanyang mga mata kay Xiaoxi. Isa kang tunay na tuta. Bakit mo binobomba ang punong tanggapan ng ibang tao? Noong panahong iyon, ang dalawang panig ay nakikipagnegosasyon. At walang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Binomba mo ang punong tanggapan ng ibang tao. At ito ay medyo usapan pa. Medyo nahihiyang paliwanag ni Xiaoxi. Noong panahong iyon, hindi ko talaga planong bombahin ang punong tanggapan. Tinunod ko lang ang utos ng aking kapatid na pumuslit sa punong tanggapan at magnakaw ng ilang impormasyon. Pero hindi ko akalain na sa headquarters, ginamit nila ang litrato ng kapatid ko bilang target para mag-practice ng marksmanship. Pinasabog ko ang headquarters sa sobrang galit. Lone Wolf, patayin ang lobo. Ang masasabi ko lang ay, nagprito ka ng mabuti. Tinabi ni Dexter. Okay. Huwag munang magsalita tungkol sa mga dating nararamdaman. Tanungin muna natin sila, kung sino
ang nagpawala ng konsensya sa mga doktor na iyon. Malinaw. Ang pangkat ng Nightingale ay nagmamadaling kinaladkad ang doktor. Tasandaling sumigaw ang grupo ng mga doktor ay agad silang nawala ng malay dahilan para hindi na makapagsalita ang ilang mga nahimatay na doktor sa likuran. Hinawakan ni Lacey ang kanyang ina sa isang kamay at si Xiao Junjun sa kabilang kamay. Bumuhos ang mga luha. Nay, Xiao Junjun, pasensya na. Hindi ako kwalipikadong anak, lalo na sa isang kwalipikadong ina. Paumanhin. Mabilis na umaliw si Dexter. Magtagal. Huwag mag-alala. Kasama ako doon. Walang mangyayari. Tinuri ni Dexter ang kanilang mga sugat. Kakabutihang palad. Si Xiao Junjun ay nagkaroon lamang ng mataas na lagnat at nakoma. Habang si Liu Huan ay nawalan ng maraming dugo at nanghina. Kaya walang seryoso. Unang ni-detoxify ni Dexter si Xiao Junjun at nag-aalis ng init. At pagkatapos ay hiniling kay Liu Huan na mag-infuse ng nutrient solution. Mabilis na umayos ang sitwasyon ng dalawang lalaki. Unti-unting tumatag ang paghinga ni Xiao Junjun. Bumalik sa normal ang kanyang kutis. At nakatulog siya ng mahimbing. Matapos mabawi ni Liu Huan ang pisikal na lakas, unti-unti siyang nagising. Kabanata 3023. Ang una niyang ginawa pagkagising niya ay nahihirapan. Little Junjun. Bilis. Little Junjun. Nagmamadaling sinabi ni Lacey. Nay. Ayos lang. Maayos na si Xiao Jun. Huwag kang mag-alala. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, mabilis na binuksan ni Liu Huan ang kanyang mga mata. Matapos matuklasan na ito ay si Lacey. Agad na napaluha si Liu Huan. Linger. Ikaw pala. Ikaw talaga. Boo. Linger. Malapit na akong mamatay sa iyo. Linger. Bakit ang payat mo? Siguradong marami kang pinaghirapan. Nagsimula ring umiyak si Lacey. Nay. Wala akong magawa. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sumulyap si Dexter kay Shu Dahai at sinabing, Tatay. Sumama ka sa akin at ibenda ko ang iyong sugat. Tinabi ni Dexter. Tatay, wala itong dapat ipag-alala. Natatakot ako sa impeksyon. Nang makitang si Dexter ay may gustong sabihin sa kanyang sarili. Mabilis na tumango si Shu Dahai. Okay. Dinala ni Dexter si Shu Dahai sa dressing room at tinulungan si Shu Dahai na mag-debride at magbenda. Pare, nakikita ko namang may pumupuntirya sa'yo. Alam mo ba kung sino ang pinupuntirya mo sa likod mo? Tumango si Shu Dahai. Well, alam ko. Sino ito? Mabilis na tanong ni Dexter. Nag-alinlangan si Shu Dahai. Kumuha siya ng sigarilyo. Iniabot kay Dexter. At nagsindi ng sigarilyo. Napabuntong hininga si Shu Dahai at sinabing, Dexter, may isang bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Tinabi ni Dexter. Tatay, kung mayroon ka, sabihin mo lang. Tinabi ni Shu Dahai. Xiao Ye, sa tingin ko ang may kasalanan ay ang bagong paghawak ng Diyos. Hindi ko alam ang martial arts. Pero ang sinasabi ngayon ni Dacia ay tiyak na mas mataas ang lakas ng bagong Diyos kaysa sa iyo. I think we might as well find a quieter place and live a peaceful life. Wag natin gusto ito sa ngalan ng gwapong lalaki. Nag-aalala si Shu Dahai na hindi si Dexter ang kalaban ng bagong Diyos. Kaya hinikayat niya si Dexter na magretiro. Si Dexter ay matalim na tumingin kay Shu Dahai at sinabing, Itay, sabihin mo sa akin, sa iyong puso, ako ba ang uri ng tao na mahilig sa walang kabuluhan at nagmamalasakit sa katanyagan at kayamanan? Umiling si Shu Dahai. Siyempre hindi, Dexter. Tama. Gusto kong harapin ang mga bagong Diyos. Hindi para sa pangalan ng mga Diyos, kundi para kay Daxia at sa mundo. May mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. At kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maiintindihan. Sa madaling salita, ang bagong Diyos na ito ay napaka hindi pala kaibigan kay Dacia. At kahit si Dacia ay maaaring masira sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanyang pagsasabuatan. Nahulaan na ni Dexter noon na ang bagong commander ng Diyos ay maaaring may kaugnayan sa master ng Diyos.
At ang Panginoon ng Diyos ay laban kay Daxia. At maging sa buong sangkatauhan. Ang pagpapaupo sa bagong commander ng Diyos sa Daxia ay parang isang bombang oras. Pagkatapos makinig kay Shudahay, bigla niyang napagtanto. Okay, mababaw lang si tatay. Tinusuportahan ni tatay ang lahat ng desisyon mo. Salamat ama. Pinutol ni Dexter ang upos ng sigarilyo. Tay, sabihin mo sa akin kung sino ang pumupuntirya sa iyo. Tinabi ni Shudahay. Kung tama ang hula mo, dapat ay ang lalaking may apelyidong Zhao. Ilang araw ang nakalipas, may isang malaking boss na tinawag ang kanyang sarili na Zhao. At tinawag namin siyang Boss Zhao. Tinabi ng amo na may apelyidong Zhao na gusto niya si Xiao Junjun at gusto niyang ibenta namin si Xiao Junjun sa kanya. Siyempre hindi kami sang-ayon. Tapos binyantaan kami ni Boss Zhao na kapag hindi kami pumayag na ibenta sa kanya si Xiao Junjun, hahayaan niya kaming tumambay dito, at pinagbantaan pa niya ang buhay namin. Hindi namin isinasapuso noong panahong iyon. Ngunit hindi namin naisip na gagawa talaga siya ng ganoong kabaliwan. Kinagat ni Dexter ang kanyang mga ngipin. Bastard! Maglakas loob na salakayin ang ideya ni Xiao Junjun. Nililigawan niya si kamatayan. Dad, pwede mo ba siyang kontakin? Or know where he is? Umiling si Shudahay. Ito, hindi ko alam. 2 beses pa lang namin siya nakilala. Kabanata 3024. Tumango si Dexter. Well, Dad, huwag kang mag-alala. Ang taong ito ay ibibigay sa akin. Tay, puntahan natin si Xiao Junjun at nanay. Nakontrol na ang emosyon ni Liu Hoan. At ang dalawa ay nakatayo sa tabi ni Xiao Junjun. Sa pagtingin kay Xiao Junjun na mahimbing na natutulog, ang mga mata ni Lacey ay namumula. At siya ay napaluha, kapag nakikita ang kanyang anak na nagdurusa ng napakalaking krimen. Sino ang magiging masaya sa pagiging ina? Tinapik ni Dexter si Lacey sa balikat at sinabing, magtagal ka, manatili ka sa iyong ina at alagaan mong mabuti si Xiao Junjun. Nagpunta ako upang makahanap ng isang tao. At ang ilang mga account ay naayos. Tumango si Lacey. Dexter, dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan. Bahagyang ngumiti si Dexter. Kinuha ni Dexter ang nag-iisang lobo upang patayin ang lobo. At mabilis na natagpuan ang 32-33 ng grupong Nightingale. Itinali ng dalawa ang grupo ng mga doktor sa isang puno. Ang mga doktor na ito ay may mga bakas sa buong mukha. At ang kanilang dugo ay malabo. Nakanganga ang kanilang mga bibig. At hindi sila makasigaw. Nang makitang paparating si Dexter, 32 ay nagmamadaling lumuhod. Nakasalubong ng mga subordinate ko si Master. Nagtanong si Dexter, lumabas na ba ang interogasyon? Sino ang nag-utos sa kanila na gawin ito? Mabilis na sinabi ng 33. Natapos na ang pagsubok. Tinabi nila na hiniling sa kanila ng isang Black Blood Spot Boss na gawin ito. Black Blood Spot Boss. Napaisip si Dexter. Ito ba ang amo ng lugar kung saan nagbebenta ng dugo ang aking biyenan at biyenan? 33 nodded. Oo. Ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamao. Ang mga magulang ng mga Diyos. Paano nila papayagan ang iba na lumapas tangan? Tere na at salubungin natin siya. 32-33 agad na nag-ayos ng sasakyan para dalhin si Dexter sa Black Blood Point. Habang nasa daan, maingat na inilabas ni 33 ang kanyang mobile phone at ibinigay ito kay Dexter. Guro, ito ang ilang mga larawan na nakita namin mula sa pagsubaybay sa Black Blood Spot. Mangyaring tingnan. Agad na kinuha ni Dexter ang telepono at tiningnan ito. Sa panahon ng pagsubaybay, si Liu Hoan ay nagbenta muna ng dugo. Nang makita ang pagiging pamilyar niya, halatang hindi. Ito ang unang beses na pumunta siya doon. Ang collector ng dugo ay may masamang ugali kay Liu Hoan. At hinimok pa si Liu Hoan na magbenta ng mas maraming dugo, na lumampas sa limitasyon ng pagpapaubaya ng katawan ng tao. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Liu Hoan. Ang collector ng dugo ay labis na nalungkot, at gumamit siya ng maraming lakas upang mabutas ang karayom. Alam ni Dexter na si Liu Hoan ay nahihilo at duguan.
Kahit na ang ekspresyon ni Liu Hoan ay hindi makikita sa monitor. Ngunit naiisip ni Dexter kung gaano kasakit at kalungkutan si Liu Hoan sa sandaling ito. Hindi ko akalain na titigil na pala ang taga-kolekta ng dugo. Matapos kumuha ng 2 buong bag ng dugo. Hindi pa rin siya handang huminto. At maagang namatay si Liu Hoan dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Kahit na nagbabanta sa buhay. Kakabutihang palad. Sumugod si Xu Dahai kasama si Xiao Junjun sa kanyang likod. Ang eksena sa harap niya ay ikinagalit ng tapat na si Xu Dahai. At inilipat ni Xu Dahai ang kanyang mga kamay ng walang sinasabi. Gayunpaman, ang itim na dugo ay kasangkot sa itim. At 4 na malalakas na lalaki ang direktang tinawag. Ang pinakamataas na malakas na lalaki ay nawala ng malay kay Xu Dahai sa lugar. Boom! Nang makita ito, hindi na kinaya ni Dexter. Tinurot niya ang telepono sa lugar. At ang mga shards ay lumipad kung saan-saan. Ikaw bastard, dapat mong pagbayaran ang iyong buhay. Bilasan mo, huwag mong hayaang tumakas ang kabilang partido. 33. Naiintindihan. Maingat na sinabi ni Lone Wolf. Kuya, mula sa surveillance video na ito, nakikita ko na ang mga itim na batik ng dugo ay tila nakatutok sa biyanan at biyanan. Sabi mo, posible bang may nag-udyok sa black blood spot na gawin ito sa likod niya? Gaano man katapang ang black blood spot, imposibleng tahasan ang pagkuha ng napakaraming dugo mula sa mga tao. Alam nilang mamamatay ang kabilang partido. Tumango si Dexter. Well, sigurado ako na may naglalaro sa likod ng mga eksena. At ang apelyido ng taong ito ay Zhao. Ang kanyang layunin ay Xiao Junjun. Sa pagkakataong ito, susundan ko ang baging at aalamin ang taong pinangalan ng Zhao sa pamamagitan ng black blood spot. Damn it, nagalit din si Lone Wolf. Kung maglakas loob kang salakayin ang ideya ng MS Cruz, dapat kang mamatay. Ang grupo ng mga tao tulad ng Lone Wolf Killing Wolf ay tinatrato si Xiao Junjun kaysa sa kanilang sariling anak na babae. Ngayong may bumubugbog sa kanilang anak, paanong hindi sila magagalit? Kabanata 3025. Sa loob ng itim na batik ng dugo. Unti-unting nagising ang malalakas na lalaki na na-knockout ng 32. Ang eksena sa harap nila ay nagliyab sa kanila. Nasa sarili nilang teritoryo talaga sila at nawala ng malay. Ito ay hindi mabata at hindi mabata. Nakakahiya naman. Kung ito ay ikalat, paano pa sila magtatambay dito sa hinaharap? Walang paraan upang maghalo. Paghihiganti. Dapat paghihiganti. Ang pinakamataas na malakas na lalaki, si Lao Hu, ay ang kanilang amo at ang taong nagsasalita para sa black blood spot na ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Tumingin sa tatlo at sinabing, mga kapatid, kaya mo bang lunokan ang hiningang ito? Lunokan ang umutot. Sumama ang karamihan. Kung hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito, isinusumpa kong hindi ako magiging tao. Kahit lunokan natin ang hiningang ito, maaari ba nating hawakan ang ating mga mukha? Ang 2 matandang iyon ay naglakas loob na humanap ng isang tao na sisalakay sa atin. Ito ay napaka-insidious at tuso. Dapat mo silang patayin. Kaiya-hiya ka. Tumango si Lao Hu. Paghihiganti. Dapat itong iulat. Gayunpaman, ang mga katulong na inanyayahan ng 2 matanda ay may 2 brush. Tinatayang mahirap para sa aming 4 na talunin ang isa't isa. Third, tawagan mo lahat ng subordinate mo. Hanapin natin yung bastos na yan para makaganti. Ang pangatlo ay tumango. Walang problema. Gayunpaman, Old Ho, saan tayo pupunta para hanapin ang ating mga kaaway? Napakailap ng 2 taong iyon. Hindi mo na kailangang hanapin. Isang malakas at madilim na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang mga ulo. Nandito kami para hanapin ka. WHO. Nagulat ang 4 na malalakas na lalaki at mabilis na tumangala. Mula sa buta sa itaas ng kanyang ulo. Sino yung lalaking nakaitim na umatake sa kanila kanina? Nagulat ang 4 na malalakas na lalaki at walang tigil na nagreklamo. Paano kayo nakabalik? Hindi man lang kami tumawag ng tulong.
Paano gawin kung paano gawin? Mahinahong sinabi ni Lao Hu. Sino ka? Wala kaming sama ng loob noon. Pero, ngayon wala na kaming sama ng loob. Bakit mo kami pinupuntirya? Eksaktong 32-33 ang dalawang lalaking nakaitim. Ang pambubuli sa aming amo. Ito ay tinatawag na walang sama ng loob sa nakaraan. Walang sama ng loob sa mga nakaraang araw. Ngayon, dapat kang mamatay. Pagkasabi niyan, 32-33 ang lumapit sa apat na malalakas na lalaki ng hakbang-hakbang, na may nakamamatay na aura sa kanilang mga katawan. 32 at 33 ang lahat ay malalakas, at ang kanilang pamatay na aura ay nagulat sa apat na malalakas na lalaki. Nagkatinginan ang apat na malalakas na lalaki, tumibok ng malakas ang kanilang mga puso, at iminuwestro nila ang kanilang mga mata. Tumakbo sila, napalingon silang apat at walang sabi-sabing. Tumakbo palayo, ngunit sa sandaling tumakbo siya palabas ng bahay. Nakita niyang nakaharang ang pinto ng isang grupo ng mga tao. Si Dexter at Lone Wolf ang pumatay sa lobo. Hindi maintindihan ng apat na malalakas na lalaki ang lakas ni Dexter. Ngunit, naisip nila na kahit gaano pa sila kalakas, mas malakas kaya sila kaysa sa dalawang lalaking nakaitim sa silid. Mas gugustuhin pa nilang harapin ang mga taong ito kaysa harapin ang dalawang lalaking nakaitim sa kwarto. Ang apat na malalakas na lalaki ay sumugod kay Dexter nang walang pag-aalinlangan. Handang pilitin ang kanilang daanan. Noong kalahating metro pa ang layo nila kay Dexter, si Dexter ay nagpakawala ng lakas ng loob. Ang sinag ng enerhiya na ito ay parang isang high-speed na kotse. At direktang itinulak nito sa ere ang apat na malalakas na lalaki. Napadpad sila sa isang pader. At ang pader na iyon ay bumagsak sa lugar na nagpapadala ng alikabok na lumipad. Ubo, ubo, ubo. Pagkatapos ng marahas na pag-ubo, ang apat na malalakas na lalaki ay nagsuka ng dugo. Itinaas ang kanilang mga ulo sa takot. At tinitigan si Dexter. Tio, anong nangyari kanina? Halatang hindi kami nakipag-ugnayan sa kalaban. At hindi man lang kumikilos ang kalaban. Pero bigla kaming napaatras ng napakalaking puwersa. Ang lakas ng kapangyarihang iyon. Parang hindi ang tao ay maaaring sumabog. Ngunit ito ay tulad ng isang kapangyarihan na sumabog sa pamamagitan ng isang makina. Ang mga taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa dalawang lalaking nakaitim. Sa silid. Damit. Sa sandaling ito. 32-33 din ang lumabas ng silid. Nahamarang sa pag-atres ng malakas na lalaki. Desperado ang apat na malalakas na lalaki. Marunong si Lao Hu. At sa ilalim ng matinding pressure, tinitigan niya si Dexter. Kayo. Sino kayo? Lumapit si Dexter kay Lao Hu. Kami ay iyong mga kaaway. Sabihin mo sa akin. Sino ang nagtanong sa iyo na puntiryahin sina Shu Dahai at Li Yu Hoen? Bakit ginawa ito ng kabilang partido? Bumilis ang tibok ng puso ng matandang Ho. Kayo ba ang mga katulong na inimbitahan ng dalawang matandang iyon? Kabanata 3026. Boom! Tinipa ni Dexter ang kabilang partido ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na hindi malinis ang bibig mo. Diretso kong puputulan ang dila mo. Sabihin mo sa akin. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Kinuha ni Dexter ang kalahati ng buhay ni Lao Hu. Umiinit ang kanyang ulo, at tila may biglang tumubol na tumor sa kanyang utak. At para bang sisubog ang kanyang utak. At ang sakit na nararamdaman. Natarante siya, pero nagngangalit pa rin siya at ayaw bumitaw. Walang nag-utos sa amin. Ito ay ang matandang mag-asawa ang unang nanggugulo sa amin. Kaya ginawa namin ito. Swish! Biglang nagpakawala si Dexter ng kaunting enerhiya, na naging dagger at nilaslas ang leeg ni Lao Hu. Isang manipis na buhok na sugat ang bumukas sa leeg ni Lao Hu. At ang dugo ay bumulwak ng husto. Gumawa siya ng giggle na tunog sa kanyang lalamunan. At ang kanyang mga mata ay dilat. Nakatitig kay Dexter. Ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw at hindi paniniwala.
Siya, naglakas loob siyang pumatay ng tahasan. At ngayon lang ay biglang sumulpat sa tabi niya ang isang punyal. At pagkahiwa sa leeg niya ay bigla itong nawala. Paano niya nagawa? Mago. Damit. Pagkaraan ng 3 segundo, nawala ng malay si Lauho at bumagsak sa lupa nang hindi gumagalaw. Ang dugong umaagos mula sa leeg ay nagkulayan ng pula sa lupa. Hindi pangkaraniwang maliwanag at kapansin-pansin. Ang malamig na tingin ni Dexter ay nahulog sa 3 pang malalakas na lalaki. Biglang naramdaman ng 3 malalakas na lalaki na sila ay tinutumbok ng demonyo. Nanginginig sa takot. Loko. Ngayon may nakilala akong desperado. Kung alam ko ito nang mas maaga. Hindi nila ibubuli sina Liu Huan at Xu Dahai kung papatayin sila. Mayroong 2 landas sa harap mo ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Dexter. Una, wala kang kailangang gawin. Hindi na kailangang sabihin. Papatayin kita. Pangalawa, dapat mong ipaliwanag ang may kasalanan sa likod ng mga eksena. At hayaan ang salarin sa likod mo ang sisihin. Para sa iyo, wala kang masyadong oras. Bigyan ka ng 3 segundo para pag-isipan ito. 3 Euro broken bar. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Dexter ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng isa pang malakas na lalaki. Nabahira ng dugo ang mukha ng 2 nakaligtas na malalakas na lalaki. Ang 2 malalakas na lalaki na hindi natatakot sa langit at lupa sa mga karaniwang araw ay ganap na bumagsak sa sandaling ito. Sumisigaw ng ligaw. Nagkamali kami. Sabi namin. Mr. Zhao asked us to do this. It was Mr. Zhao. Please forgive me. Please. Buho. Mali lang talaga kami. Mr. Zhao. Mumisi si Dexter. At sigurado, nahulaan niya ang sarili niya. Dexter. Ngayon, dalhin mo kami kay G. Zhao. Mabilis na sinabi ng malakas na lalaki. Hindi namin alam kung nasaan si Mr. Zhao. Kapag weekdays, si Mr. Zhao lang ang maaaring makipag-ugnayan sa amin. At hindi namin talaga makontak si Mr. Zhao. Napabuntong hininga si Dexter. Okay. Dahil binigyan kita ng pagkakataon. Ayaw mo. Kaya lang kitang tuparin. Lone Wolf. Bigyan mo sila ng treat. Etc. Ang malakas na lalaki ay nagmamadaling sumigaw. Talagang hindi namin alam kung nasaan si Mr. Zhao. At hindi namin siya makontak. Ngunit alam namin na may maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Dexter, magsalita ka. Ang malakas na lalaki ay nagsabi. Sa totoo lang, si G. Zhao ay may malaking kapangyarihan. At tila siya ay bumaba mula sa Kyoto. Pagdating niya sa aming lugar, nahuli niya muli ang lahat ng mga kalapit na puwersa sa isang malakas na puwersa. Napakahiwaga nitong si Mr. Zhao. Bihira siyang magpakita sa publiko. Minsan lang natin siya nakita. Kalahati. Gayunpaman, mayroon siyang contact person. Si boss lang ng garbage collection station. Kung gusto nating makita si Mr. Zhao, o makausap si Mr. Zhao, maaari tayong pumunta kay Boss Zhang at makipag-ugnayan kay Boss Zhao. Boss lang ng garbage collection station. Tinulyapan ni Dexter ang malakas na lalaki. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi, pagsisisihan. Kitang ipinanganak mula sa sinapupunan ng iyong ina. Tara, magkita tayo sandali ni Boss Zhang. Aalis na sana ang grupo. Biglang sumugod ang isang hanay ng mga van sa hindi kalayuan. May mga 100 kabanata. 3027. Mabilis na pinalibutan ng van si Dexter at ang iba pa. Bumukas ang pinto. At lumabas sa kotse ang isang grupo ng mga hubad na lalaki na may hawak na mga stick. Mabangis at mabangis. Ang eksena sa harap nila ay nagpagalit sa gang ng mga kabayo. Naputol ang lalamunan ng amo nilang si Ho. Ang iba pang 3 pinuno ay nabugbog din at malubhang nasugatan. Lawless. Basta lawless. Ang isa sa mga pinuno ng grupong ito ng mga kabayo ay may kalbo ang ulo at sumugod sa ikatlong matipunong lalaki. Ang pangatlong master,
Binugbog ka ba ng grupong ito? Damn! Kung hindi ko kikitil ang buhay nila ngayon. Hindi ako lalabas sa sinapupunan ng nanay ko. Ang ikatlong bata ay tumingin kay Dexter. At pagkatapos ay tumingin sa higit sa 50 kabayo. Nag-aalangan. Dapat ba tayong magpatuloy sa kompromiso at umamin ng payo? O dapat ba tayong makipagsapalaran sa 50 kabayong? Ito. Baka may chance pa para makabalik. Sabi nga sa kasabihan. Two fist is no match for 4 feet. Sa huli, nagpa siya ang ikatlong anak na makipagsapalaran. Ang pangatlo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinuro ang kanyang daliri kay Dexter. Damn! Patayin sila. Binugbog nila tayo. Kahit si Boss Who, namatay din. Mga kapatid, tawagan mo ako. Tasandaling magsalita ang pangatlong master. Mahigit 50 kabayo ang agresibong sumugod kay Dexter. Bumangga. Sa mga patpat at armas sa kanilang mga kamay. Gumawa ng isang kaaya-ayang nota. Ngumiti si Dexter ng mapanlate at tinitigan ang ikatlong anak. Ho! Sa totoo lang, ayaw kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay, dahil aktibong nililigawan mo si kamatayan. Bakit hindi ko gagawin? Dahil tinitigan ni Dexter, ang puso ng ikatlong bata ay tumibok ng malakas, at siya ay labis na natakot. Gayunpaman, sa pagtingin sa 50 matapang at malalakas na lalaki na ito, ang ikatlong master ay mabilis na tumira. Kathang isip lang. Gaano ka man kahanga-hanga? Kaya mo bang higaitan ang 50 ko o higit pang mga kapatid? Ang dami kong kapatid. Isang laway lang ang makakalunod mo. Hindi nagtagal. Nag-away ang dalawang panig. Pagkatapos ng kaguluhan, mabilis na bumalik sa kalmado ang eksena. Ang mahigit 50 kabayo ng ikatlong anak ay lahat ay nakahandusay sa lupa. Sumisigaw at sumisigaw. Ngunit si Dexter at ang kanyang partido ay hindi nasaktan. Siyo, paano sila naging malakas? Sumabog ang utak ng ikatlong bata. Hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Dahan-dahang naglakad si Dexter patungo sa ikatlong anak. Ang pangatlong anak ay tuluyang bumagsak. Patuloy na umaatres at umiyak. Patawarin mo ang iyong buhay. Iligtas ang iyong buhay. Ako, alam kong mali ako. Ihahatid na kita kay Mr. Sang ngayon. Si Mr. Sang lang ang makakatulong sa iyo na makipag-ugnayan kay Mr. Zhao. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay. Gayunpaman, bago matapos ang mga salita, itinaas ni Dexter ang kanyang espada at nahulog. Ang kanyang mga mata ay dilat. Puno ng ayaw, takot, at galit sa kanyang mga mata. Nahulog ang mga mata ni Dexter sa pang-apat na malakas na lalaki. I wonder kung gusto mong makipagtulungan sa akin. Ang ika-4 na bata ay natulala sa lugar. Si Dexter ay sumigaw ng maraming beses. At ang ika-4 na bata sa wakas ay nakabawi. Agad niyang tinanggo ang kanyang ulo na parang bawang. I am willing. I will take you to Mr. Zhao now. And go now. Hanggat pabayaan mo akong hindi mamatay. Maaari mong hayaan akong gawin ang anumang bagay. Pakiusap. Nakikiusap ako. Sa iyo. Dexter. Go. Sa pamumuno ng ika-4 na bata. Hinanap ng grupo si Boss Zhang ng istasyon ng pagkolekta ng basura. Ang istasyon ng koleksyon ng basura ay nasa urban village din na ito. Hindi kalayuan sa Black Blood Spot. Dumating sila pagkatapos ng maikling paglalakad. Ang negosyo ng istasyon ng koleksyon ng basura ay hindi masyadong maunlad. Ang malaking lugar ng pag-iimbak ng basura ay walang laman at walang gaanong basura. Pumasok ang grupo sa looban. Ngunit walang nagpakita. Ito ang bahay ni Boss Zhang sa istasyon ng pagkolekta ng basura. Maingat na sinabi ng pang-4. Sa puntong ito, maaaring umuwi si Boss Zhang para sa hapunan. Gusto mo bang maghintay dito sandali? O pumunta sa bahay ni Boss Zhang? Walang pakialam na sinabi ni Dexter. Hayaan siyang lumabas ng direkta. Nagulat ang pang-4. Ano ang ibig mong sabihin? Dexter, sa totoo lang, walang silbi ang iyong maliliit na pakulo sa harap ko. Inabisuhan mo si Boss Zhang ng maaga at hiniling sa kanya na mag-set up ng isang internet cafe dito.
3,028. Napangiti ng mapait ang ikaapat na bata. Oh, hindi ko akalain na magagawa kong magtago sa iyo. Ang lakas mo ay mas malakas kaysa inaakala ko. Sa tingin mo ba kung kaya mong talunin ang higit sa 50 kabayo? Maaari kang maging mapanghamon at huwag pansinin ang aming grupo ng mga tao. Sabihin sa iyo, ang lipunan ngayon ay hindi isang panahon ng pakikipaglaban para sa mga numero. Ngunit isang panahon ng high-tech. Tiningnan ni Dexter ang pang-apat na bata na may hindi nakakapinsalang ngiti. Ipaliwanag mo sa akin. Ano ang high-tech? Itinaas ng pang-apat ang kanyang kamay at sumenyas. Halimbawa, baril. Mga kapatid, lumabas kayo. Bow! 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 Ang mga nakapaligid na nakatagong sulok ay agad na naging magulo. At isa-isa, ang mga lalaking may mga pistola ay lumabas mula sa likod ng takip. Galit na pinandilatan ng isang ulo ng manukan ang ikaapat na bata. Damo, ikaapat na anak, paano mo maakay ang mga tao sa Lao Tzu? Kung ma-expose ang base ko, kaya mo ba ang kahihinatnan? Ang ikaapat na bata ay nagbigay ng isang kahabag-habag ng ngiti. Ako rin ay mali, kung hindi ko sila aakayin sa iyo. Ako ay mamamatay. Habang sinasabi niya iyon, naglakad siya patungo kay Lao Zhang, ang boss ng Scrap Station. At binalaan si Dexter, huwag kang gumalaw. Ang mga taong ito ay mga desperado. At talagang naglakas loob silang bumaril at pumatay. Tinulyapan siya ni Dexter at hindi na siya ginalaw ngayon. Sa mga mata ni Dexter, ang ikaapat na anak ay patay na. Kung nasaan man siya ngayon, doon lang siya namatay. Tinitigan ni matandang Zhang si Dexter na may pagtatampo sa kanyang mukha. Damn! Pang-apat na anak, talagang basura, kayong mga lalaki, at nalutas kayo ng mga bastard na ito. Nagbabala ang ikaapat na bata. Huwag mo silang hamakin. Napakalakas nila. Lao Zhang. Ho. Napangiti ng nakakahiya ang ikaapat na elder. May katuturan ang sinabi ni Lao Zhang. Sa mundo ng martial arts, walang hindi magagapi, ngunit mabilis lang ang hindi inaatake. Sa TV lang pwede mangyari ang mga finger pinch bullet. Ang atensyon ni Lao Zhang ay kay Dexter. Makinig kayong mabuti. Mabilis akong kumakain at binibigkas ang Buddha. At, hindi ako mahilig pumatay kapag weekdays. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Itaas ang iyong mga kamay upang sumuko ng masunurin. At magkusa na putulin ang iyong dila. Kung hindi mo ilalabas ang bagay na ito, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Ito lang ang pagkakataon mo. At, sana ay samantalahin mo ito. Malamig ding ngumiti si Dexter. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Ibaba mo ang baril. Putulin ang iyong mga paa. At pagkatapos ay dalhin mo ako kay Boss Zhao. Baka mabigyan kita ng paraan para mabuhay. Sandaling. Natigilan ang lahat. At saka nagtawanan. Hindi ko narinig ng tama. Napapaligiran sila ng mga tao. 12 ng mga pistola ang laban sa kanila. At hindi sila armado. Ngunit nangako silang bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanilang mga kalaban. Hindi naman big deal ang yabang. Naiinip na sinabi ni Lao Zhang. Damn! Napakaraming kalokohan. Nagbibilang ako ng 3 hanggang 2. Kung hindi mo itinaas ang iyong mga kamay at sumuko, maaari ka lamang pumunta upang makita ang hari ng impyerno. 3 Euro broken bar. Kikilos na sana ang nag-iisang lobo. Ngunit pinigilan siya ni Dexter. Bayan mo na lang ako. Pagkatapos magsalita, marahang iniunat ni Dexter ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, ang kanang kamay ni Dexter ay naiba sa hindi mabilang na mga anino at tinapik ang mga ito sa direksyon ng 100 armadong lalaki. Ang mga anino ng palad na ito ay lumipad sa gilid ng gunner. Naging matutulis na talim. Pinutol ang mga ito ng may lakas. At, pagkatapos ay naglaho sa hangin. Sa sumunod na segundo, ang mga kamay ng 100 armadong lalaki na may mga baril ay naputol at bumagsak sa lupa. Dugo. Tumalsik sa lahat ng paraan. Sa kabutihang palad, ang nag-iisang lobo ay naglabas ng kanyang lakas sa oras at pinalipad ang dugo.
upang hindi ito tumalsik sa kanila. Ang bilis ng pag-atake ni Dexter ay napakabilis na halos makumplito ito sa isang kisap mata. Maging si Lao Zhang at ang isang grupo ng mga gunman ay hindi makapag-react. Ang isa ni Lao Zhang ay sumigaw. At lahat ng mga armadong lalaki ay bumaril ng mariin. Ngunit hanggang ngayon ko lang napagtanto na ang palad ay hindi sumusunod sa utos. At pagkatapos ay tiningnan kong mabuti. At nakita kong wala na ang palad. Ano? Matagal na umalangaw-ngaw ang mga nakakatusok na hiyawan. 3,029. Kung ikukumpara sa pisikal na sakit, ang panloob na takot ay ginagawang mas hindi sila komportable. Pangalawang Austrian ko, ano ang naranasan natin ngayon? Bakit nabali ang palad ng hindi maipaliwanag? Ngayon lang nila nakita na casual na ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. At pagkatapos ay tumakas ang mga sinag ng liwanag sa lahat ng dako. Ginawa ba ito ni Dexter? Anong kalokohan? Nagulat, hindi lamang si Lao Zhang at ang iba pa, kundi ang Lone Wolf at iba pa. Tumingin sila kay Dexter ng may labis na interes. Kapatid, paano mo ito ginawa ngayon? Thousand Hand Guanyan. Bakit hindi ko pa nakikitang ginawa mo ang trick na ito? Tinabi ni Dexter. Wala. Ang mana ng hari ng siya. Ang espada ng hari ng siya. Tiyawang kutsilyo. Tinabi ni Lone Wolf. Ngayon mo lang malinaw na ginamit ang iyong kamay. Dexter. Ang esensya ng kutsilyo ni Shawang ay ang kamay ay ang kutsilyo. Biglang napagtanto ni Lone Wolf at ng iba pa. Ang Xiaowan daw na ito ay mukhang hindi masyadong malakas. Okay lang na, makitungo sa mga ordinaryong tao. Kung haharap tayo sa atin, mayroon tayong 30% na katiyakan na mahaharangan natin ang Xiaowan daw. Tinabi ni Dexter. Oy, ngayon ko lang naintindihan ang unang antas ng kutsilyong ito ng Xiawang. Kaya hindi maganda ang kapangyarihan nito. Ano? Si Lone Wolf ay sumipsip ng malamig na hangin. Ito lang ang unang palapag. Napakalakas. Kung magtanim ka hanggang sa ika-10 palapag, magiging magaling ako. Ito ay kamangha-mangha. Dexter. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Itong siyawang daw ay may 1,000 layer. Lone Wolf. Patayin ang lobo. Kunlun God of War. At iba pa. Siyaw. Sa unang palapag. Kung ito ay nilinang sa 1,000 layers. Kung gayon hindi mo mapang-ibabaw ang universo. Lumapit si Dexter kay Lao Zhang at walang pakialam na sinabi. Iyon lang. Natakot si Lao Zhang kaya napasigaw siya. Iniligtas ng bayani ang kanyang buhay. Iniligtas ng bayani ang kanyang buhay. Alam. Kung mali ako. Alam kong mali ako. Iniligtas mo ang aking buhay at hinahayaan akong gawin ang anumang bagay. Sa ilalim ng banta ng kamatayan. Ang anumang matigas na buto ay dapat na malambot. Ang matandang Zhang, na matigas ngayon, ay hindi pa maituturing na kartilago sa sandaling ito. Tinabi ni Dexter, sabihin mo, sa akin, ang iyong boss sa likod ng mga eksena. Boss Zhao, bakit mo gustong harapin sina Xu Dahai at Li Yuhoan? Sina Xu Dahai at Li Yuhoan. Natigilan sandali si Lao Zhang. Pagkatapos ay nagtanong, ang ibig mong sabihin ay ang matandang mag-asawang namumulot ng basura para mabuhay. Dexter, eksakto. Lumunok si Lao Zhang at dumura. Huwag mong sabihin sa akin. Dexter, iyan ang aking biyanan at biyanan. Ano? Namutla ang mukha ni Lao Zhang. At nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw ba ang kanilang manugang? In-law. Hindi. Ako mangangahas na ay bully sila kung bugbugin ko sila hanggang mamatay. Humihingi ako ng paumanhin sa kanila. Nakipagkauto ako sa pangalawang matandang lalaki. Mukhang hindi alam ni Lao Zhang ang pagkakakilanlan ni Li Yuhoan at Xu Dahai. Kung hindi, dapat niyang hulaan na si Dexter ang pagkakakilanlan ng dating Diyos Shuai. Dexter, sagutin ang tanong ko. Ano ba talaga ang gusto ni Boss Zhao na gawin mo? Nagmamadaling sinabi ni Lao Zhang. Hiniling sa amin ni Boss Zhao na pilitin ang dalawang matanda sa isang dead end. Pinakamabuting pilitin silang magpakamatay.
Ngunit partikular na ipinaliwanag ni Boss Zhao na dapat nating iligtas ang buhay ng batang babae. Ang maliit na batang babae ay may malaking pakinabang. Dexter. Oh, ano ang silbi ng batang babae na iyon? Umiling si Lao Zhang. Hindi ko alam ang tungkol dito. I'm just a piece of shit for the other party. Nag-isip si Dexter. Bueno, ngayon dalhin mo kami kay Boss Zhao. Tinabi ni Lao Zhang na may mapait na ngiti. Hindi ko alam kung nasaan si Boss Zhao o kung ano ang kanyang pinagmulan. Makipag-ugnayan lang ako sa kanya. At hindi ako nangangahas na makipag-ugnayan sa kanya ng madalas. Dexter, kung gayon makipag-ugnayan sa kanya ngayon at hayaan siyang pumunta sa iyo. Tinabi ni Lao Zhang, maliban kung natapos ang gawain. Tiyak na hindi lalapit sa akin si Boss Zhao. Dapat ay may mga bawal siya. Para hindi siya madalas na lumitaw sa Linhai City. 3,030. Tinabi ni Dexter. Okay. Pagkatapos ay sabihin sa kanya na natapos mo na ang gawain. Si Liu Huan ay pinilit mong mamatay. At si Xu Dahai ay walang mapupuntahan. Iiwan niya ang maliit na batang babae at mamatay. Nang sabihin niya ito, ang puso ni Dexter ay naputol na parang kutsilyo. Kung hindi ka babalik sa oras, ang iyong mga salita ay magiging katotohanan. Upang mailigtas ang kanyang buhay. Tumango lamang si Lao Zhang at sinabing, sige, tatawag ako ngayon. 5 o 6 na beses ang telepono bago tuluyang nakarating. May makapal at marilag na boses doon. Sino? Mabilis na sinabi ni Lao Zhang. Boss Zhao, may negosyo akong pag-uusapan sa iyo. Siguro kung interesado ka sa pagpasok sa industriya ng pag-recycle ng basura. Walang pakialam na tumugon si Boss Zhao. Well, mag-usap tayo. Ano ang problema? Tiniis ng matandang Zhang Qiang ang sakit at gulat na sinabi. Boss Zhao, magandang balita. Magandang balita. Ang gawaing ibinigay mo sa akin ay natapos na. Si Liu Huan ay napilitang mamatay. At si Xu Dahai ay napilitan ding magpakamatay. Iniwan ang maliit na batang babae na mag-isa. Kung wala na, dapat maghanap si Xu Dahai ng tirahan para sa batang babae sa mga araw na ito. Sa wakas ay nagkaroon ng init ang boses ni Boss Zhao. Okay. Very good. Very good. Good job. Next. You can just follow the original plan. Mabilis na tumango si Lao Zhang. Naiintindihan. Unawain. Aayusin ko ito ngayon. Binaba ang telepono. Si Dexter ay tumingin kay Lao Zhang nang walang pakialam at sinabing, sabihin mo sa akin. Ano ang orihinal na plano na sinasabi mo? Mabilis na sinabi ni Lao Zhang. Bukod sa amin, naglagay din si Boss Zhao ng chess piece sa urban village na ito. Hindi tulad natin. Ang chess piece na ito ay hindi binubuli sina Xu Dahai at Liu Huan. Sa kabaligtaran, marami ang tumutulong sa kanila at nagpapadala sa kanila ng init. Ang layunin ni Boss Zhao sa paggawa nito ay hayaan sina Xu Dahai at Liu Huan na magpadala ng sample ng batang babae sa bahay ng chess piece na ito kapag siya ay desperado na. Kung gayon ang pawn na ito ay ibebenta sa amin ang batang babae. Dexter, paano pagkatapos? Pagkatapos mong makuha si Xiao Junjun, ano ang gagawin mo? Tinabi ni Lao Zhang. Hindi namin alam ito. Lagi naming sinusunod ang utos ni Boss Zhao. Taglit na nag-isip si Dexter. At, walang pakialam na nagsabi, gusto kong makita. Ano ang ginagawa nyo? Kung ganoon ay magbilang tayo. Tinabi ni Dexter kay Killing Wolf. Kunlun God of War. Old Manchu at Wumang Senior. Ang matandang punong nayon. Manatili kayo rito. Maging optimistiko tungkol sa mga taong ito. At huwag hayaan silang magbunyag ng impormasyon. Patayin ang lobo. At iba pa. Naiintindihan. Tinabi ni Dexter kay Lone Wolf. Lone Wolf, sumama ka sa akin. Tumango si Lone Wolf. Okay. Kuya. Tinabi ni Dexter. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Dahil iyon ang kaso. Hayaan siyang tuparin ito. Maagang bumagsak ang ika-4 na bata. At lumuhad at humingi ng awa. Patawarin mo ang iyong buhay. Iligtas mo ang iyong buhay. Lolo.
Ako. Tuluyan na siyang sinampal ng nag-iisang lobo. Bumalik sa ospital sina Dexter at Lone Wolf. Habang nasa daan, maingat na sinabi ni Lone Wolf. Kapatid, sa tingin mo ba ay kakaiba ang bagay na ito? Sa lakas ni Boss Zhao. Kaya niyang sakupin ang underground world dito. Hindi dapat maging problema ang pagbagsak kay Xiao Junjun. Bakit kailangan niyang gumastos ng napakalaking bagay para malaman si Xiao Junjun? Tinabi ni Dexter. Dapat. Matakot si Boss Zhao at hindi direktang ma-attack si Xiao Junjun. Kaya ito ang dahilan. Tinabi ni Lone Wolf. Well, ganoon din ang iniisip ko. Pero, ano nga ba ang kinatatakutan nitong Boss Zhao? Tinabi ni Dexter. Marahil may nahuhulaan ako. Pero na, dadalhin kita para mahanap ang sagot. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa ward ni Xiao Junjun. Pumunta sila sa isang liblib na sulok sa silangan sa labas ng ward. Kumunat ang noo ni Lone Wolf. Kuya, may sumusunod sa atin.